Pinagkakatiwalaan ng mas maraming Pilipino. ABS-CBN News and Current Affairs. Davao, Mindanao, Pilipinas, ug tibuok kalibutan. Kuyog ang mga patrol ng Pilipino among ihatod ang mga balita. Mga kawatan miatake sa usa ka pawn shop. Nakasikwat og duha ka laptop pero nakuhaan sab sa CCTV ang ilang itsura. Ni ana ang ubang headlines. Duha ka suspitsadong Cebu pusher patay sa engkwentro sa mga pulis. Unong katao naigo sa kilap. Ubang bata nakakwarta sa mga ubos sa kandila. Usa ka bata ituslok og lapis sa iyang classmate naigo sa mata. Ug mga babaeng priso sa Davao City Jail busy na sa paghimo sa ilang mga produkto para sa Pasko. Gikan sa ABS-CBN Davao News Center. Kini ang TV Patrol Southern Mindanao. Mayong hapon kapamilya, duha ka lalaki ang nangamatay dihang misukol sa mga pulis atol sa buy-bust operation sa Santa Ana Police kaganihang kadlawon. Nagapatrol, Elric Ayop. Napatay sa masakop sa Santa Ana Police si Kimal Gubat, sulod mismo sa balay sa Isla Verde, Barangay 23-C, Davao City. Pasado alas 5 ng kadlawon, pinaagi sa pagbasa sa loob sa balay ni Kimal. Nagkalusot ug misulay pagsibat si Isaac Mohamed alias Junior, pero nag-corner ug napatay gihapon sa mga pulis ug natagak sa bagang basura nga naglutaw sa dagat. Gipasabot ni Santa Ana Police Station Commander Senior Inspector Ronald Lau, nagkigpinusila ang duha sa mga pulis gamit ang kalibre 45 ug .38 kalibreng revolver. Nisugko sila actually, sila giduna na musil. Aksidintal po to siya sa mismong baril. Igo siya sa tiil dati katong mga 3 weeks ago. Naana sa kustodiya sa Police Crime Lab ang usa ka pakete sa Cebu ug marijuana nga nakuha. Nga akong ginabadlong ba na dili na ka magapil-apil anak ko kay wala kay makuha diha. Ginakuan gyud na muna kanang badlong nga kuan no sa man di man na tumapugos ang tao. Kung sa may imong gitano mo imong anihon nimo. Karong last quarter sa 2011, kapin 30 na nadakpan sa masakop sa Santa Ana Police kamay kalabutan sa illegal drugs og napasaka na kinig kaso ngadto sa korte. Upat na lang ang ilang gipangita. Elric Ayop, Patrol ng Pilipino. Sa Tibungko, Davao City, usa ka purok leader ang gipusil sa usa ka suspitsadong shabu pusher nga iyang gisita diha sa Purok Size Muslim Village, Barangay Ilang, Tibungko, Davao City pasado alas 2 kagahapon sa hapon. Gidala sa Davao Doctors Hospital ang purok leader nga si Juning Ibrahim kay nasamdan kaduha sa paa. Nasayrang gipusil si Juning human niini gisita si Redzway Yacob. Nakabalos ang purok leader ug naigo niya sa dughan. Si Redzway, kinsa gidalasab sa San Pedro Hospital. Nakuha sa samarang purok leader ang shabu nga gibana-banaang nagkantidad og 2,000 pesos. Gihatag ni Juning sa ako kay mao na hinungdan daw sa ilang itabo. Pagtalikod sa purok leader, bigyan ni si purok leader si Ibrahim. So balos lang tong kay Ibrahim kanto kay kang Hakob. Nag-abot ang mga manguliay ug mibisita sa sementeryo. Kay bisan kagabi daghan paghihapon ang nagpanon sa Davao Memorial Park. Daghang basura sab ang nabilin. Nagapatrol si Francis Magbanwa.
Wala miulan sa downtown Davao kagabi, bisan sa Intertropical Convergence Zone ug shallow low pressure area. Busa, bisan gabi na, daghan gihapon ang miduaw sa sementeryo. Sama sa magtiayong Ching ug Langga Castañeda nga gikan pa sa Kalinan Memorial Park. Init kasi during the day, lagay lang kami ng candles tsaka ng flowers. Ang uban nga tulo ka adlaw nga nangatulog sa sementeryo, kagabi pasab nang uli. Uli karon, gikuha ko lang ni mga kahoy kay kun dili kuhaon kawaton manggod. Sa kadagan sa mga tao, miresulta kini sa taas nga linya sa mga sakyanan sa gawas sa sementeryo. Hinuon hapsay tungod sa sistemang gipatuman sa Traffic Management Center. Nakabaton yung heavy traffic. Manageable naman. Daghan pa magsakyanan sa sulod ug daghan pud og mga tao. Okay man ang panahon. Kaganiyang buntag, gipanghipos na ang mga tent sa sementeryo o gipanghakot na sab ang mga basura. Tungod sa kadaghang basura, nag-hire og 150 ka mga trabahante ang Davao Memorial Park para mulimpyo sa sementeryo. May mga kuan. Styrofoam, paper plate, kutsara, mga bulak. Kawayan nga gipang ugbog nila pang ibuton. Kaya nga bulak mo'y pangwaon pero ang atong presko pa mo'y ibilin. Kuwaon ang basura. Utang basura dia uman kani yakot na mo iyabo lang. Kuwaon sa gobyerno. Midagsang sab sa sementeryo ang mga bata nga nangolekta og mga recyclable sama sa papel, plastic ug uban pa. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Samtang nagkaduol ang Pasko, mikusog ang order sa mga produktong hinimo sa mga babaeng inmate sa Davao City Jail. Busa ginapaspasan na nila ang mga paghimo. Nagapatrol si Vina Araneta. Nabisi na sab ang mga babaeng inmate sa Davao City Jail. Sama ni Anan, nga naghimo og pastries, sama sa muffins ug banana cake. Kay daghan na ang orders para sa Pasko. Nakaluto na ko og chiffon, pandesal, muffin ug banana. Ang mananahi nga si Mirna, nag-apasab sa order nga uniform. Labada sab ang racket ni Nanay Joy. Paghimog coin purse ug bag ang kang Rosana. Ang kikitain mo, bali, bili ka ng 2 tie box, tapos gawa ka ulit ng 2 bag. Tapos the rest sa personal necessities mo na. Ang mga inmate nagadepende sa among dalaw, karon dili na kami na mismo ang nagahatag sa among mga dalaw. Kami na mismo nagahatag sila pamasay, at least sige sila dalaw diri sa mua tungod na naman may income. Pareho sa uban, naay mga pangandoy ang mga babaeng inmate. Ang ilang mga pangandoy, gipang bitay sa ilang Christmas tree nga sila mismo ang mihimo. Gipang bitay di ani, pwede mo makapik og isa para sa amo ang Christmas wish. Naay 150 ka mga female inmate ang Davao City Jail nga nanarabaho na karon aron mokita karong Pasko. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino. At tangi sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Mga kawatan nga miatake sa usa ka pawn shop, nakuhaan og video. O mga natunaw nga kandila, nakwartahan sa mga bata. Kining bahina hatod kaninyo sa BDO. We find ways. A partner who can help your business succeed. That's BDO. We understand your business better. We see things from your point of view to help you reach the next level. For your success, we find ways. BDO. Dili na kinahanglan dubli-dublihon pa iyang gisuot aron magprotektahan siya sa sakit. Ang PedZinc Plus C adunay gisagol nga zinc ug vitamin C nga maoy nagatabang sa pagpalig-on sa immune system. PedZinc Plus C dili ra protektado, protektado. Sa kadaghanan sa mga balay na akong nabisita dinhi sa Davao, daghanan ga magic sa ilang mga kusina. Tinuod yun na, adlaw-adlaw kaming ka-magic dinhi. Para na po maayo gini magpalami. Pero kung sa atong lauoy, basin mong good malay ang lasa. sa Magi Magic sarap pa. Kaya pagawas ni ini ang kalami sa lauoy sulay ragod. It's still my lauoy. Pero para na ako karon, mas nilami pa ni. Palami nga palamin lauuin mo ah. Kaya next time maglauoy ta, himuon na natong Magic Lauoy.
Anumang panahon, napapadalas ang stress dahil sa pagod at puyat. Kaya naman, it's important to think of ways to stay cool and comfortable. Pero dapat pasok sa budget, like using an energy-efficient aircon to relax and unwind. Beat the heat with GE Window Aircon. It's up to 13% more energy efficient because of its power save mode and no drip system. Feel cool with GE. Imagination at work. Up-to-date news and information from the trusted news organization, Local TV Patrol, proudly supported by Enervon Prime, with mind and body boosters to help you keep doing the things you love. Passion never ends. Daghang walay trabaho ang nakatrabaho pinaagi sa pagpanglimpyo sa dalan ang ubang residente sa Barangay 7-A sa Davao City. Bugti niini ang pagkaon. Nagapatrol, Elric Ayop. 86 ka mga residente sa Barangay 7-A, Davao City. Ang nagtrabaho subay sa Food for Work program sa gobyerno. Naay nagdalog pala, nasa nagdalog sundang og mga guna, naay namunit og basura, ug nasa nanilhig sa Lupis Haina Street. Si Elena Rivamonte ug Melinda Badi nagtinabangay sa pag-ibot sa mga sagbot. Bit-bit usab nilang sako nga may sudlan sa mga basura. Primero makabugas si kadua makatabang sa para malimpyo ang Barangay 7. Dahil salamat kaning programa ni Inday sa nang bayanihan ni Inday. Salamat kayo. Bugti sa pagpanglimpyo daplin sa dalan, ang bugas ug ang panudan. Bugas 2 kilo. 2 ka biplop, isa ka corn beef ug 3 ka noodles. Tulog ka adlaw ang Food for Work program sa Barangay 7-A. Gagilaw mang makatabang usam sa 300 ka mga residente. Ganang ilahanglan og pagkaon. Elric Ayop, Patrol Pilipino. Mga natunaw nga kandila gipangtilok sa mga bata aron nga makwartahan. Ug ubang sementeryo nagsugod pa lang paghipos sa basura. Tagapatrol si Vina Araneta. Wala naglisod ang mga nanglimpyo sa San Pedro Memorial Park, kaya ang mga basura nakasulod ng daan sa sako. Mitultol sa mga sako nga gihikot sa mga punuan sa kahoy ang mga miduaw sa sementeryo, nga kini ang ilang labayanan sa basura. Sa Catholic Cemetery, ginasegregate sa in-charge sa sementeryo ang mga basura. Mudagan so tag napulo ka bins ana. Sa Forest Lake, karong hapon pa lang gisugdan ang pagpanglimpyo. Sa ngayon hindi pa matapos hanggang 3 days ganun. 3 days ang paglilinis. Sa Davao Memorial Park, ginakiskis sa 10 anyos nga si Sunny Glenn ang mga kandila nga naupos na. Kuyog ang iyang igagaw nga si Blessy Grace. Ginatigom niya ang makuhang kandila aron ibaligya. May kwarta, ma'am. Saan mo ni mo kwarta? Yatag sa nganti, ma'am. Tigumon. Ning gasto sa bukid. Bukid bang ko nagpuyo, ma'am. Huwag kandila para ipalit ni og bugas. Ug baon sa eskwelahan. Gawa sa mag-agaw ang pagpangtilok sa kandila sabang ginahimo sa ubang mga bata. Tag 20 hangtod 30 pesos ang komprada sa mga upos nga kandila. Kuan po dire gani. Namay nag-an po dire kandila. Dakong tabang na alang sa mga bata ang ilang kwartang matigom sa pagkuha og kandila. Apan, delikado gihapon kini para sa ilaha. Ilabi na nga pwede silang masamdan sa pagkuha og kandila. Ang mga bata dapat naasulod sa eskwelahan aron magtuon ug dili na asagawas aron manginabuhi para sa ilang pamilya. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino. Musunod sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao. Itsura sa mga kawatan nga may atake sa usa ka pawn shop nakuhaan og video. Ug usa ka bata gituslok og lapis naigo sa mata. Kining bahina, hatod kaninyo sa GE Appliances. Anumang panahon, ang mga Pinoy mahilig sa malamig na refreshments, gaya ng ice candy, halo-halo, at ice cream. Kaya dapat may maaasahan kang freezers, gaya ng GE Freezers, ang #1 trusted brand. At ngayon, available na rin in an upright design na swak sa mga space conscious. Talaga namang cool na cool ka anytime with GE Freezers. GE, Imagination at Work. Paano nga ba yung timpla mo? Nescafe Classic muna.
Tamang tapang lang, no? Medyo sweet. Creamy. Eto, may cinnamon pa. Para mas masarap ang I love you. Ma? Kuha mo, ha? Gawin mong timpla niya dahil love mo siya. Nescafe Classic. Init kaayo. Suddenly, muulan. Suddenly, muinit usab. Suddenly, magkakasakit. Igo pa ba ang iyong proteksyon? Pagsilin adlaw-adlaw. Most prescribed by doctors, batok sa grabing suddenly. Silin, protektodo, bisag unsang panahon. Anumang panahon, ang mga Pinoy mahilig sa malamig na refreshments. Gaya ng ice candy, halo-halo, at ice cream. Kaya dapat may maaasahan kang freezers. Gaya ng GE Freezers, ang #1 trusted brand. At ngayon, available na rin in an upright design na swak sa mga space conscious. Talaga namang cool na cool ka anytime with GE Freezers. GE, imagination at work. Mga kawatan may atake sa usa ka phone shop nga gipang auction nga laptop gisikwat. Kapamilya, tutoke pag-ayo ang report para inyong mailhan ang mga kawatan aron dili kamo mabiktima. Nagapatrol, Francis Magbanwa. Samtang busy ang mga personahe niining usa ka pawn shop sa Dalang San Pedro niadtong Oktubre 28 sa hapon. Miabot kining lalaking naka-gray nga nagtabon sa nawong. Giispatan kining duha ka laptop sa estante. Wa pay 10 minutos ni balik kini kauban ang usa pa ka lalaking nakapolo. Pasimpleng gibalhin sa naka-gray ang usa ka laptop sa kilid. Pasimple dayon kini og tanaw samtang ang kauban gisulod na sa pantalon ang laptop. Human makuha, diretso lakaw ang duha. Usa ka minuto human nga nakalakaw ang duha. Laing lalaki ang miduol sa nahibiling laptop. Dihang nakahigayon, gipasok sab sa shorts ug milakaw. Dagdag tao, wala ko kabantay kay syempre na-busy ko sa mga sa mga cellphones, dagan nagtanaw. Nagduda ang mga taga-pawn shop, kakontsabo sab nila ang ubang customer kay mabantayan kining usa ka lalaki nga daw nagsenyas pa sa kauban ay gikuha ang laptop. Sin naman gud mi customer ato mura na busy mi ba? Siguro naman gud sila mga kasabwat nga nagpa-appraise or nagpa-unsa pa diya sa amoa. May kantidad og tag 16,500 ang kada usa sa duha ka laptop nga nakuha. Panawagan sa management sa pawn shop, suhitun ang naong sa mga kawatan. Kung mailhan ninyo, isumbong dayon sa pulis. Pinaagi sa pagtawag sa 911 o kaha sa PNP 11 hotline 0917-707-8547. Gifile na ang kaso batok sa mga sospek. Naglaom karon ang pamunuan sa pawn shop na makatabang ang publiko pag-ila sa mga sospek na nakitaan mismo sa CCTV camera. Francis Magbanwa, Patrol ng Pilipino. Nakitang patay sulod sa payag-payag diha sa SIR Phase 2 sa Davao City ang 15 anyos nga si Jed Simon. Kaganihang pasado alas 4 sa kadlawon. Nadunggan pa sa mga residente nga nagpakitabang kini pero wala nila damhang gidunggab di ay kini sa likod. Giilang notado sab nga tiglambigit sa mga riot ang biktima. Busa usa sa mga gitan-aw nga motibo karon sa pagpatay ang atraso niini sa laing grupo. Padungog lami sa syagit niya, abri na mo, nana siya dinha ning ana niyang posisyon. Pwede nang ma-verify, pinagi sa text o pinagi sa internet ang inyong SSS contribution, loans o loan status. Magrehistro lang. I-type ang SSS, ipadala sa 2600, dahil i-type ang SSS reg space, SSS number, space, birth date, space, o pangalan. Inyo dahil makita kung pila na ang imong contribution, loan balance o loan status. Pwede sab nga mag-inquire pinaagi sa internet, mag-log on lang sa www.sss.gov.ph ug i-fill up o fill upan ang mga impormasyon. Yan lang ho yung promotion namin so that we encourage more of our members to either enroll, use the electronic channel to connect with SSS. So meron kaming website, meron kaming text SSS kung Musunod sa pagbalik sa TV Patrol Southern Mindanao.
Mga nakalapas sa balaod ato sa kalagkalag kasuhan. Ug unom ka tawo naigo sa kilat. Keep on doing the things you love. Drink Enervon Prime. There is just no retiring when your passion is never ending. Drink Enervon Prime with higher levels of mind and body nutrients to fuel you physically and mentally. So you can keep on doing the things you love. Passion never ends. Enervon Prime. Ang aga-aga ang bitter. Gawin natin yang sweeter. Good morning sa inyo, sweet and mild ang kasama ko. Tamis na iyong atin, umaga ay walang pait. Good morning sa inyo. New Nescafe 3-in-1 Sweet and Mild. Anumang panahon, napapadalas ang stress dahil sa pagod at puyat. Kaya naman, it's important to think of ways to stay cool and comfortable. Pero dapat pasok sa budget, like using an energy-efficient aircon to relax and unwind. Beat the heat with GE Window Aircon. It's up to 13% more energy efficient because of its power save mode and no drip system. Feel cool with GE. Imagination at work. Kining bahina, hatod kaninyo sa GE Appliances. Kasuhan sa Davao City Police ang mga nadakpan ni atong kalagkalag. Live, nagapatrol. Rodrey Salas. Rodrey? Paul, ang mga kasuhan kadtong mipalusot sa mga bawal sulod sa sementeryo sama sa pagpanigarilyo ug pag-inom. Daghan na nadakpan sa mga pulis sa paglapas sa balaod atol sa kalagkalag kay ang mga gibawal, gismagel, gikan sa simpleng pagpanigarilyo hasta pag-inom sulod sa sementeryo nga ang uban nga priso dihang nadakpan. 23 ang nadakpan nga nag-inom sa Davao City, 46 sab ang nasakpang nanigarilyo. Desidido ang mga pulis nga kasuhan ang mga nadakpan. While katong apprehended mo, while na mo kaso. Tinudod nila. Naay 67 ka mga braided tools ang nakumpiska. Apil na ang mga kutsilyo ug guna. Ug 7 ka baraha. 800 ka mga pulis ug barangay pulis ang nagbantay sa mga sementeryo. Wala namang mga major incidents na nangyayari doon sa mga sementeryo. Marami na nagsasabi daw hapsay ngayon ang kalagkalag dahil nga medyo na-improve natin yung sa traffic. Paul, gikan sa full alert, may balik na sa normal ang status sa kapulisan sa Davao City. Paul. Salamat, Rodrey Salas. Unom kataw, apil ang duha ka bata na igo sa kilat. Nagapatrol, Claire Cornelio. Nasamdan sa simod ang 7 anyos nga si Jater Dapsan dihang nakilatan sa sentro Barangay Kidadan, Santa Maria, Davao del Sur alas 2 sa hapon niadtong Martes. Samtang grabing naigo sa kilat ang igsuon ni ining 13 anyos nga si Dailin nga ginatambalan sa SPMC. Sumala ni Mary Grace, kusog ang ulan ug pagdalugdog dihang nagkilat. Kilat, ulan. Kahit lang buto, liti. Nanghiga mi katong duha ka bata. Tingala naman ko, nagbuto naman sa ako sa til. Tapos kanang, naku, singit-singit ako tabang. Unang miigo sa punuan sa lubi, kilid sa ilang balay ang kilat, og migkatay sa antena nga nakakonek sa ilang TV. Sa kakusog sa impact, nasunog ang TV og ang mga gamit nila sulod sa balay. Apel ang sininang suot ni Dailin. Buto sa lipag, bali na naog ko sa balay, diha. Bahada ko. Sus pagbara no natingala naman lang ko nga nandukog naman sila diri. O diri bali diri gito nigo ang kilat sa lubi.
Pagbuto sa pag-igo sa lubi ni bali ni dagan sa kining kuan antina bitag. Nangahadlok ang mga residente sa nahitabo kay bisan naalang sulod sa balay, posibleng makilatan sab sila. Nga to nga kat man tagbo kanang diti. Hindi ka mahadlok ana. Magulan na kami sa balay sulod. Grabe ang kahadlok sa mga residente dihang nahitabo ang pagpangilat pero dako ang ilang pasalamat kay walay nakabsan og kinabuhi. Niadtong Oktubre 13, usa ang patay ug duha ang samaran dihang nakilatan sab sa barangay Tanwalang, Sulup, Davao del Sur. Claire Cornelio, Patrol ng Pilipino. Usa ka motion ang gisangat sa Cyber City Teleservices diha sa korte aron ibasura ang search warrant ug mabawi ang ilang mga computer. Human gidismiss sa prosecutor's office ang kaso nga pagkalambigit sa pornography. Nagapatrol si Vina Araneta. Agosto 4, 2011, dihang gipang kumpiska sa Criminal Investigation and Detection Group 11 ang napulo ka mga computer sa Cyber City Teleservices sa corner Lapu-Lapu ug Sobrecari Streets, Davao City. Atol sa raid niadtong Agosto 4. Sumala sa CIDG, gigamit kini sa call center sa pornography. Pero niadtong Oktubre 7, kung duha ka bulan human ang raid, gidismiss ni Prosecutor Gay Cañete Madagasang ang kaso. Sa rason nga wala makapakita ang CIDG og igong ebidensya, gikalipay kini sa Cyber City, pinaagi sa ilang abogado. It's not just the company nga mo'y nadaot aning na unsay ta na damyo na damage ani ang mga empleyado pod. Kung maka-remember ka, pag butuan nga nag-grade, ang tawag sila pornographers, it's not true. That's what I said from the start. It's not true. There's no pornography there. No? Wala pa naghatag og pahayag ang CIDG sa nahimong desisyon sa korte. Ugmang adlaw gitakdang muhatag sila sa ilahang bahin sa pagdismiss sa kaso. Sunod nga aksyon karon sa Cyber City mao ang pag-file sa motion to quash sa gi-issue nga search warrant aron mabawi ang mga gikumpiska nga mga computer. Pag-file nila sa criminal complaint, dapat ilan ang gi-file ang pinakakusgan nila na kuwanta ng ebidensya na nga to. Wa ebidensya, unsa ilang buhaton, mangukay na pod sila. Which is not good, di ba? In the pursuit of justice, that's not how you do it. Gawa sa paningkamot aron mabawi ang mga computer. Wala pa'y pahayag ang Cyber City kung mupasa ka ba og kaso kontra CIDG. Vina Araneta, Patrol ng Pilipino. Posibleng ulanon gihapon ang Davao Region, labi na inig hapon tungod sa shallow low pressure area nga nakita unahang bahin sa Zamboanga ug gawa sa shallow low pressure nakaapekto sab sa panahon ang Intertropical Convergence Zone. Busa nagpahinumdom ang Pag-asa Davao nga magdala kanunay og payong ug magmapinantayon ang mga namuyo sa mga bahaong lugar asa mga dapit nga sagad mahitabo ang landslide ug mag-amping sa pagpangilat. Once ang temperature nato may increase, ang atong pressure na mo decrease. So high temperature, ang effect is low pressure. So once nga may low pressure na ay develop yun sa cloudiness o may posibilidad nga magkaroon ng kaning thunderstorm. Nag-atubagay na ang mga residente sa Barricade Compound sa Maa, Davao City ug ang abogado sa mga Villa Abrilie atol sa unang hearing sa nga gipagawa sa Civil, Political and Human Rights Committee ni Councilor Carlo Bello. Gipangayo sa mga residente nga ibalik ang ilang supply sa kuryente ug tubig nga naputol. Misad si Councilor Bello nga muhimo og sulat sa mga Villa Abrilie aron matauran sila og suga og tubig samtang nagpadayon ang kaso. Nag-ingon din to kung unsa ang unsay dagway sa pagdesisyon sa status ko magpabilin. So apil man ang kuryente nga na status ko, so dapat magpabilin. Lamang giputol. We are leaving it to our clients if they decide to allow DCW and Davao Light to enter the premises and install any fixtures or structures on the area. Kapamilya, mao kadto ang kinatibukan sa TV Patrol Southern Mindanao karong adlaw nga Huwebes, Nobyembre 3, 2011. Nga 52 ka adlaw na lang una ang Pasko. Tungod kay bisan asa ang balita, tuwa kami. Ug among ihatod kaninyo bisan asa ka man sa kalibutan. Mayong hapon.